Napakamalinaw na ang rehimeng ito ay kontra katutubong mamayan. Hindi kailanman sinasabi sa kanyang programa ang malinaw na pagrespeto at pagtataguyod sa mga kapakanan at karailan ng mga katutubong mamayan. Kaya, sa umaga nito, narito ang aming mga kasama upang iparinig ang aming paniningil sa hanay ng mga katutubo. Sisingilin namin ang rehimeng Aquino sa kanyang walang pagkalinga sa mga katutubong mamayan sa kabila ng patuloy na pandarahas, paglabag sa karapatang pantao at humahantong sa malawakang komunidad na pagpapalikas at pamasyal. Kaya sa muli, lupang lulo, ipensaan, ipaglawan. Lupang lulo, ipensaan, ipaglawan. Militar sa kamalunan. Ganda na. Malinaw na naibahagi ng Secretary General ng Katibo Party List kung paano nagpapatuloy ang culture of impunity sa hanay ng mga katutubong mamamayan. Pangunahin na dyan ang tuloy-tuloy na paglatag sa karapatan ng mga katutubong mamamayan. Samantalang nariyan at identified na ang mga perpetrators, ngunit nananatili pa rin na hindi nananagot sa mga mamamayang katutubo. Para sa susunod na tagapagsalita, tinatawagan ang tagapagsalita mula sa Kalimaran, isang pang-islang organisasyon ng mga lumad doon sa Mindanao, si kasamang Ginasio Enriquez. Itigil ang pamamaslang, katarungan, ipaglaban! Itigil ang pamamaslang, katarungan, ipaglaban! Militar sa kagalulan! Isang mapaningil na umaga, mga kasama, ang Kalimaran, Mindanao, at ang lahat ng mga lumad sa buong isla ng Kamindanauan ay mahigpit na nakikisa sa araw na ito sa lahat ng mga naging biktima ng mga pangpolitikang pamamaslang, mga kaanak, mga direktang biktima at sa mga organisasyong nagtataguyod sa karapatang pantao, lalo na ng mga katutubong mamamayan. Dito mismo sa bahay ng Pangulong Aquino, sinisingil namin at kailangang linawin ang daang matuwid dahil sa Kamindanauan, ang daan namin ay binabaha ng dugo na pinapaslang sa ilalim ng remain ito. Alam na ninyo mga kasama na Presidente Aquino, mula nang siya ay maupo bilang Presidente, 32 na ang naging biktima ng pampulitikang pamamaslang. Kasali na dito ang 24 na mga katutubo. Mga kasama, karapat-dapat lamang na ang aming layunin at ang aming panawagan ay nakiisa sa lahat ng mga sumisingil sa inutang na dugo ng rehimeng ito. Inutang na dugo ng pasistang rehimeng! Sininin ang bayarin! Kaya mga kasama, yan ang panawagan ng Kalimaran, Mindanao. Dahil karamihan sa mga nangyayaring pamamaslang ay nangyayari po sa Mindanao. Bago pa lamang ang napakalaking isyu at mga pangyayari doon sa Tampakan Massacre, kundi pinapaslang at minasaker yung mag-inang Kapyon. Walang awang minasaker ang buntis na si Juby Kapyon kasama yung 2 anak, 80 at 30. 13 years old na anak ni Juby Kapyon.
Yun po ay isang karumal-dumal na pamamaslang na hanggang sa ngayon ay hindi pa nabigyan ng hustisya ang rason ng gobyerno, ang rason ng militar, i-court martial ang mga responsable sa pagmasakir ng pamilyang ito. Ngunit hanggang sa ngayon mga kasama, nagiging malaya pa rin at wala pang malinaw kung ang mga sundalong ito, ang 27th Infantry Battalion na isang perpetrator sa massacre ay hanggang sa ngayon ay hindi pa napamanagot. Malinaw naman din, pagkatapos ng court martial, napakasimple lang ang punishment ng mga sundalong ito. Kung ito ay napapatawan ng saksal, sila ay itra-transfer lang, ililipat lang sa ibang mga probinsya at ibang mga lugar kung saan ito ay hindi makatarungan sa mga biktima ng pampulitikang pamamaslang. Liban sa pamilyang Gasyon, tinatas lang din, hindi pa natin makakalimutan si Dato Jimmy Ligoyon na tinatas lang din sa Bukidnon kung saan siya ay tumututol doon sa pag-operasyon ng San Cristo Mining. Hanggang sa ngayon, pagkatapos patayin si Jimmy Ligoyon